tumaba ka. Oo nga eh. Ikaw din. Ikaw, what do you think? Ay, yan, ang mataba! Nagpanty na ba yan? But naked eh, sabi ni Ditis. Ito mataba. Pasabihin. Oo. Oh, sasabihin niya, hindi lang ako tumaba, butod pa. Tumaba ka daw. Malaki yung tiyan ko. Butod. Dapat naman, wala akong stress. Ay, nako. Nakakapameste tayo dito mga kababayan. Visit na to. Oh, ito yung sinasabi ni Amy na ninaka na ang Pasko mga kababayan. Sa dinami-dami ng problema, Dumagdag ka pa. Actually, ikaw nga ang main problem ng bansa, di ba? Ang sabi nga ni Amy, ninakaw ng gobyernong Marcos mga kababayan ang Pasko ng Pilipinas. Kaya wag mo kaming i-greet-greet dyan ngag. Kapatid mo mismo, nagpalabas ng video, ninakaw niyo ang Pasko. Ayun, nakabarong mga kababayan. Mga honorable na magnanakaw. Ninakaw ang Pasko. Nasaan ang parol ko? Pati parol mga kababayan, ninakaw. Bawat sentimo na nawawala mga kababayan sa kaban ng bayan ay pagnanakaw ng mga buhaya sa sambayanang Pilipino. Pati Noche Buena nyo, ayun po mga kababayan, Sino tong nakapula? Ito ba itong walang panty daw mga kababayan, sabi? Ito ba? Ninakaw pati Noche Buena na more than 500 mga kababayan ha. More than 500 pesos yan. 500 ang inilagay. Iboto niyo ako. Kainin nyo yung 500 nyo. Pati Christmas tree mga kababayan ni si Tambalos-los palang itsura. Si Marcos, Lisa Marcos. Talaga mukhang si Lisa, no? Si Amy mismo ang napalabas ito mga kababayan ha. Christmas tree ninakaw. Walang awa. Pati maligayang Pasko. Wala nang maligayang Pasko ngayon mga kababayan. Lalong-lalo na yung sa tagat-suporta ni Tatay Digong. Malungkot na Pasko. Ang talagang ninakawan ng Pasko ngayon is Tatay Digong mga kababayan. Nag-iisa siya sa The Hague, Netherlands sa detention center. Nakawin pa more. Sige. Nagsasaya ang mga adik. Nagsasaya ang mga adik. Yak! Grabe siguro ang mga kababayan, no? Batakan ngayong Pasko niyan. Nagdiriwang ang mga kriminal. Sa Satur o Campo. Satur ba to? Ay, hindi pala. Kamukha lang. Busog na busog ang mga buhaya. Si Renato Babalo Reyes. Si Renato. Mga kurap lang ang maligaya. Mga kurap lang. Andin yun para si Franz Castro din. Mga kurap lang ang maligaya. Tapos mga kababayan yung tinatawag niyang adik. sa dinami-dami ng problema na hinaharap natin sa opisina araw-araw, Happy sa Pasko mga kababayan sa dinami-dami daw ng problema na hinaharap niya araw-araw. Na siya naman ang main problem mga kababayan. Tingnan nyo, nakadilaw ang ngipin. Ano na naman, buladas ito. sa iniisip ko, itong mga tanong na natanggap natin. Ang tanong, bakit ikaw pa ang naging presidente? Kaya ngayon, susubukan natin sagutin Nambudol isa-isa. Ano ang dapat gawin kapag hindi mo gusto ang regalong natanggap mo sa exchange gift? Hindi namin gusto yung presidente namin. Pwede ito ibalik? Pwede ba ito ipasa sa iba? Ginagawa nyo ba ito? Ha? Kagaya nito mga kababayan, be careful what you wish for, ha? Dahil, eto na, binigay nga sa atin mga kababayan ang sama-sama tayong babangag muli. Para itong regalo na ayaw na natin mga kababayan. Kagaya ng regalong ayaw na natin. Palitan! Palitan na. Resign, BBM. Siyempre, pagka natanggap mo, kahit ano man yung natanggap mo, Magmumukha, siyempre, naka-smile ka. Ismail, ikaw lang ang masaya.
Tingnan nyo, ang laki ng mga smile nila ngayon mga kababayan dahil, ay nako, ninakaw nyo daw ang Pasko, sabi ni Amy. Pasko nga lang ba? Oh, siya lang ang masayang Pasko ngayon mga kababayan dahil banded lang tayo eh. Sila mga kababayan, trillion ang At Pasko. saka thank you. Alalahanin mo. Ito naman, kahit ano pa ang pinapigay sa inyo, kahit meron ka na, Ang dilaw ng ngipin mo, BBM, no? ito ay galing sa puso nung nagbigay. Yun ang Udas ka. As if naman mga kababayan, sila na daw ang mapagbigay. Walang ginawang itong proyekto mga kababayan kundi mamigay ng ayuda. Ang flagship nito, ang programa nito, ayuda. Sana nga mga kababayan, nangangampanya ito, dapat ang kanyang tinagline sa kanyang sarili. Hindi sama-sama tayong babangag muli. Kundi, magbibigay ako ng ayuda. Yan ang ginagawa mga kababayan eh. At yung pagbibigay ng ayuda, hindi yan trabaho ng presidente mga kababayan. Trabaho yan ng barangay captain. At kahit sino, kahit may mas mababa pa sa barangay captain mga kababayan. That is the easy part of the governance mga kababayan dahil wala kang ibang gagawin eh. Bigay ka lang ng bigay. As if mga kababayan tatakbo ang gobyerno sa pagmimigay mo ng ayuda. Ang kinakailangan ng leader nga is yung marunong magpatakbo ng bansa. Ang magandang leader nga mga kababayan ay yung aabot tayo sa punto na hindi ka na magbibigay ng ayuda dahil ang mga tao self-sustaining na hindi na nangangailangan ng ayuda. Eto mga kababayan, pinapanatili nilang mahirap ang mga tao para umaasa na lang mga kababayan sa ayuda instead na bigyan ng government services at bigyan ng pagkakataong umunlad mga kababayan dahil gusto nila eh. Gusto nilang manatiling mahirap mga kababayan nang sa gayon, madali nilang kontrolin. Pagdating ng eleksyon, bigyan lang ng 500, 1,000, boboto na sa kanilang mga bobotante mga kababayan. alalahanin natin. Pero hindi naman dapat na masaya. Ipasa nyo sa ibang tao na Pasan sa basurahan. makikinabang doon sa magandang regalo na yun. Gaano kalaki ang tamang kuha ng Let's Plan? Wow, gaano kalaki ang tamang nakaw. Apparently, ito mga kababayan, ito mga taong ito, walang kabusugan. Walang kabusugan. Marcos Sr. Magkano na bang ninakaw ni Marcos Sr. mga kababayan? Pati ginto, resources ng gobyerno. Kung tutuusin, busog na yung sinangagba mga kababayan. Pero ngayong naupo mga kababayan, nilamangan pa ang tatay niya. So Lord, in just a span of 3 years, gaano ba kalaki ang tamang kuha ng Let's Plan Bangag? Pasko naman eh. Kumuha ka naman ng gusto mo. Kumuha ka! Pasko naman eh! Eto mga kababayan, walang break itong mga magnanakaw na ito. Kahit Pasko, kumuha ka ng kahit anong gusto mo. Akin ito maleta. Kahit anong gaano kalaking maleta, kuhain mo. Kunin mo. Basta yung mga nagdadala ng pagkain, damihan na lang ninyo. Ilang Damihan nyo na lang. pirasong lumpiang Shanghai ang dapat kainin. Mas nabubusog kayo. Ilang piraso maleta ang dapat dalhin. Unlimited. Unlimited ito mga kababayan. Again, Pasko naman eh. Again! Yan talaga ang kanyang palaging wording para kunwari strongman daw mga kababayan. And again! Pinopya lang din yan sa kanyang tatay mga kababayan. Gaya-gaya po tumaya itong si Da Junior. Dapat medyo mag-enjoy tayo. Kayo lang. Enjoy na enjoy kayo nga. The rest of the Filipino, for a while makakalimutan namin. For a while lang. Pagkatapos sa selebrasyon, gigising kaming may presidenteng ikaw pa rin presidente. Balik kami sa konsumisyon. Iniisip na kailangan magpigil. Kailangan naming magpigil. Istis muna hanggang 2028. Hanggat hindi ka nag-resign, sana nga mag-resign ka na maaga. Kasiyahan. Kaya ulit, yung mga maghahanda ng pagkain, dami-damihan na lang ninyo. Dami-damihan nyo ang inyong nanakawin. Para may baong pampauwi. May baon pa. Magbaba ko sa pwesto, ang yaman ko na. Dapat sabihin sa kamag-anak, kapag sinabi niya, uy, tumaba ka. Tumaba ka. Ang dami mo nang nakain, Sister Buaya. Madaling sagutin yan. Uy, Tumaba ang bank accounts mo. Isipin nyo na lang mga kababayan ha. Walang trabaho for the past 6 years. Tapos, magkano lang ba sweldo ng senador, naging gobernador, matapos silang mapatalsik sa mga kababayan na people power? 1 billion agad mga kababayan ang declared na SALN. Declared pa lang yan ha. Paano pa yun ang undeclared? 1 billion, bilyonaryo agad mga kababayan. Akala ba namin na sequester lahat ng inyong pag-aari? Paano ka nagkakaroon ng 1 billion
Pero maliit na bagay ang 1 billion mga kababayan kumpara doon sa mga mali-maleta. Mali-maletang pera. Magkano nga ba yun? Tag-1,000. Sana nga ma-demonetize ang 1,000 mga kababayan, no? Para hindi na nila magamit yung mga tag-1,000 nilang mali-maleta. Tumaba ka. Oo nga eh. Ikaw din. Ikaw, what do you think? Ay, yan, ang mataba! Nagpanty na ba yan? But naked eh, sabi ni Ditis. Ito mataba. Pasabihin. Oo. Oh, sasabihin niya, hindi lang ako tumaba, butod pa. Tumaba ka daw. Malaki yung tiyan ko. Butod. Dapat naman, wala akong stress. Ay, nako. Nakakapameste tayo dito mga kababayan. Visit na to. Oh, ito yung sinasabi ni Aimee na ninaka na ang Pasko mga Kami kababayan. naman na magtatanong. Ang lagi namin tinatanong sa mga anak namin, yung 3 anak kong lalaki, ba't wala pa kaming apo? Paano? Ang sabi, yung... Nagpapa-backdoor negotiation daw yung, wag na lang mga kababayan, wag na lang. Mawalan tayo ng gana Kaya dyan. honey, sana Honey, sana, shut up. Ay, naku, itong mga gunggong na ito, mga kababayan. Basta, mga kababayan, ayun na. Ito na kasagutan. Ninakaw nila daw ang Pasko, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.